Ayun mga kayami, habang tahimik pa po ang mundo, ay magluluto po tayo ng kangkong na may tokwa. Wow! Ilagay na po natin yung ating kangkong. Nakapagayak po si Papa din ng 3 karton, 3 mega box. At sasama daw po sila, sila Erica at saka po si JR sa kabilang bahay. Doon daw po sila matutulog para malaman natin kung may multo. Bounce. Kumusta mga kayami? Isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. For today's episode, nandito tayo ngayon sa labas ng Robinsons Town Mall, Malabon. Ayan. So mag-aagaw dilim na po. Exactly 6 PM na po yata. Ayan. So pupunta tayo ngayon sa supermarket para bumili ng ng asukal, saka shampoo, saka sabon, at kahapon pala ay halos sabay-sabay pong naubos yung mga supplies natin or yung basic necessity natin sa bahay, kaya bibili po tayo ngayon. Tinatama talaga kami mag-grocery kasi malapit na po tayo lumipat ng bahay, so gusto po namin doon na tayo magpupuno ng stock kapag nakalipat na po tayo. But since kailangan po natin ng konting supplies, so mag-grocery po tayo. Let's go. Hindi na po pala tayo muna mag-grocery sa Robinsons Malabon at napakahaba po ng pila. Ayan. Tapos ay nakakainis pa yung ibang mga customer. Nakalagay na nga dun sa area na basket lane, iligay ay push cart. Halo-halo sila, kaya sobrang tagal ng supposed to be mabilis sana yung pila dahil kapag mga konti lang yung items mo, iba yung pila mo, kaso yung ibang mga naka-push cart nakikipila rin sila dun sa mga basket lane. Tapos yung ibang mga naka-basket lane, nakapila naman sa push cart. So ayun, sa susunod na lang tayo mag-grocery. Sa labas na lang siguro tayo bibili. Yung mga kayami, out na po tayo sa work. At hindi na nga po tayo bumili sa Robinsons supermarket. So bibili na lang tayo sa grocery store na malapit dito sa amin, sa may tindahan na lang. So, dadaan tayo ngayon ng palengke at magluluto tayo ng ulam. So, magluluto tayo ng gulay para nag-crave ako sa sa adobong kangkong. So, magluluto tayo ng kangkong na may tokwa. Let's go. Let's go home. Napaka-busy po ng kalsadang Governor Pascual dahil rush hour din naman po, ay marami po talagang nag-uuwian ngayon. Sarado mga tindahan dito sa lagi kong binibili. Dito na lang tayo sa kabila. Sa iba na lang po tayo bibili ng gulay at walang tao dun sa binibilhan natin. Hindi ko lang kung bakit. May mga tumatawag din, walang sumasagot. Gusto nang umakyat sa Estrella. Gusto nang umakyat sa sa upuan, ang aking buluna, aking Bristela Marie. Nakauwi na po tayo sa bahay mga kayami. At magsasaing na tayo at saka po magluluto po ng ulam. Yan. So bali yung mga tuta, hindi na po namin yan tinatali. So bali yung mga tuta, hindi na po namin yan kinukulong. Dahil kapag nakakulong sila ay sobrang ingay. Talagang nagkukumahog, lumabas. So sanay na rin naman po sila sa labas, kaya na nilang makasurvive. E tapos ay mababait naman po yung ating mga alaga. Wala pa si Uno tsaka si Happy ay hindi naman po sila nang-aaway. Hindi naman po nila inaaway yung mga tuta. Although nagagalit po sila kapag nilalapitan, especially si Uno.
And kapag nilalapitan siya ng kahit sino dun sa tatlo, ay nagagalit po talaga, pero never naman po silang sinaktan ni Uno. Yan. Tapos yung mga pusa ganun din. Nagiging defensive daw yung mga pusa, parang inaano nila. Tinataboy, yun, parang tinataboy lang nila, pero hindi ko pa sila nakitang karatihin ng mga pusa, kaya safe naman po sila dito sa bahay. And then chine-check din naman natin kung may mga sugat, ay wala naman po mga sugat yung mga baby. So meaning to say ay safe sila kahit iwan po ng hindi nakakul. Yan. That is exactly what I'm trying to say. Ayaw po nila na nilalapitan sila, pero okay lang naman po dahil hindi naman po inaaway. Hey mga kayami, so magsasaing na po tayo habang tayo pa lang ang tao dito sa bahay. And then magluluto na rin po tayo ng ulam. At para pagdating po ni Papa D, mamaya ay kakain na lang po. At saka po sina Erica at saka po si JR. Darong-daro yung mga biala. Sige. Kambulan. Kabulan. Luna Raya. Luna Raya. Marunong na pong tawagin. Estela. Napaka-cute ang baby na yun Napaka-cute ang mga baby na yun Napaka-cute ng mga baby na yun Saan yan? Hala! Natumba! Ayun mga kayami, habang tahimik pa po ang mundo, ay magluluto po tayo ng kangkong na may tokwa. Let's go! So napakalaki nga po pala ng tokwa na nabili natin dahil wala na po yung hiwa-hiwa. Isang piraso na lang. So bumili na lang po ako ng malaki, pero ilalahok na po natin ito. At sigurado naman po yan ay mauubos pa rin. Maghihiwa na po tayo ng sibuyas at bawang. Tapos ay gugutay-gutayin na po natin itong kangkong. At saka po yung kamatis at na rin pong hihiwain. Habang yung mga baby natin ay busy paglalaro. And mga kayami, nahiwa-hiwa na rin po natin itong tokwa. Medyo marami po, pero no choice na tayo, kailangan na po natin itong lutuin. So ipiprito po muna natin ito, and then natin na pong igigisa yung kangkong. Let's go. Ipiprito na po tayo mga kayami. Ayun mga kayami, tapos na po natin iprito yung tokwa. So magigisa na po tayo ng bawang at saka po sibuyas. Sunod na po natin ang sibuyas. Lagyan po natin ng paminta. Sunod na po natin ang kamatis. Lagyan na po natin yung ating tokwa. Napakarami po. Lagyan po natin ng konting toyo. Lagyan po natin ng oyster sauce.
Lagay na po natin yung ating kangkong. So medyo may sabaw naman po ng konti kaya hindi po ito matututong. So ito lang po ay ating tatakpan at antayin lang po natin na medyo maluto yung kangkong. At antayin lang po natin dumating sila Erica, sila Papa D at si JR para po makakain na tayo. Let's go! Ayun mga kayami, nakauwi na po si Papa D, sila Erica eh wala pa po. So mauuna na po tayo kumain dahil 5 minutes na lang ay 10 PM na, makakagutom na rin po talaga. Kaya mauuna po tayo kumain. Kasi papakainin pa po natin itong mga baby. At ano po, gugutom na rin po tayo mas unong nangunguhit na. Yung mga kayami, tapos na po tayong kumain at dumating na po sila Erica at si JR. Si Wing. Oo. Wing. Kain kayo kahit kasi may tira pag ulam. Ayun. Bali po si si Papa D ay nakahubad at nag-ano po, mainit po yung heat press. Bali siya po ay nagtatatak ng mga t-shirt. Ilang piraso pa yung tatatakan mo? Depende na lang. Habang bilis lang kaya nakatayo ka. Eh ano ito naka-plastic na sa kabila? Gawa na yan. Gawa na ito. Bali ito po ay order, hindi po ng Roshan. Ito po ay order ng Body Sculpt Fitness Gym. So kagabi po nagtatak na po siya ng ilang piraso? 30 pieces no? 40. 40 pieces. Tapos habol lang itong 20 no? Yan. Tapos meron na pong asong marunong magkain ng basura. Bawal kainin yan, mahal. Ano kinakain mo? Diba? Ay mga kayami, yung mga hindi natin maitupi ng maayos ng mga damit, ay ginagayak na po ni Papa D. At ngayon pong gabi ay maghahakot po kami ng kahit isang karton lang po na na gamit para po mabawas-bawasan po yung ating mga dalang gamit. Yun. Pero ang dadalhin lang po natin dito ay yung usually hindi po natin nasusuot. Baka naman po kung kailangan ay pupunta pa tayo sa kabila para lang kunin yung specific na gamit na kailangan natin. So literal na galing sa lumang baol. So ito po ay ang natitirang picture ng family po ni Papa D. Ayan si Nanay Alice, tatay po niya. Tapos ito po yung kapatid niya. Si Kuya Manman. Tapos ito po si Papa D. Ayan po. Yan po si Papa D. Bata pala na kasi mangot. So dalawa po sila magkapatid dito. Bali po sila si Kuya Rodi, si Kuya Ronnie, yung lagi po natin nasasama sa video, ay kapatid po niya sa sa ina. Mga kayami, habang nag-aayos po si Papa din ng mga damit, ay ako naman po ang magtutupi nitong mga tinatakan po niyang damit. So mabilis lang naman po magtatak dahil 20 pieces lang po ito. Body Sculpt Fitness Gym, transform your life. Yan, tapos ito pa yung logo nila. Yan. So si Mami Glo po yung may-ari po nitong Body Sculpt Fitness Gym sa Valenzuela, Dreno. Sa Valenzuela. Na-features ko na si Mami Glo sa sa mga vlog ko, katulad yung pinakang recent ay yung sa kumain kami sa Mang Inasal. Nilibre niya ako sa Mang Inasal. Tapos ay yung highlight niya is nung nag-birthday siya, surprise birthday.
Mga kayami, nakapagayak po si Papa D ng 3 karton, 3 mega box. At sasama daw po sila sila Erica at saka po si JR sa kabilang bahay. Doon daw po sila matutulog para malaman natin kung may multo. So tigi-isa tayo ng box. Go ako pagalis mo na rin. Ganito ang gagawin natin gabi-gabi ha. hanggang sa matapos natin. So let's go. Mag-ano na po tayo. Lilipat na po. Ay, maghahakot na po tayo. Tre, pasok po nga itong ano. Ay. Yan. Parating na po tayo sa bahay. Ano kasama rin yan? Yan. Nakarating na po tayo sa bahay. Yan po yung una nating hinakot na box. Nasa katabi lang po na bintana. Tapos may sako. Tapos ay naano na po pala ni Papa dito. Naayos na po yung mga sapatos natin tsaka yung istante. So lalaban na lang po yan natin. Yan, so akit po tayo sa taas. Hindi na kailangan ito. Nilagay niyo pa sa kwarto? Yan. Tara, sa taas. Ito po yung pinakang kwarto, maliit. So dito po muna iniwan ni Papa D. Dito po muna natin iiwan to. Tayo sa taas. Saan yung ref? Ito, yan. Laki naman. Ito, dito yung ref sa baba. Palabas. Tapos dito washing. Sa pindutan ng ilaw dito. Sa labas. Walang pindutan yan, ihilahin mo lang yan. Hindi naman dito. Ayun. Malinis na po. Yan dahil. Magkapit niya, mayroon tayo, di ba may tayo, kahit saan tayo matulog? Pero pag New Year, makakapalala tayo ng fireworks. O, sa inyo na to. Kasi kayo sinasabi to. Malaki to, pag dalawa lang kayo. Yun yung ano. Yun yung ano. Sa Balintawak po yung building na yun. Ayun yung may ilaw na yun. Bakit tubig dito? Kapit sa kuhaan ng pilot set. Bababa na po tayo. Yun yung pinaka-target namin kaya kami lumipat para kapag may mga parcel, lalo na yung mga mabibigat, ay ano, Wala. hindi na mahirap yan. Saan yung nalagay yung TV dito? Sa baba. Sa baba din. Bali ito yung magiging working station lang, yung heat press, tapos maglalagay lang ng malaking table para kapag may mga ano gagawin. Dito lang sa second floor. Oo. Patay mo yung ilaw, Dre. Di ba may electric pan? Kung babakal ka dyan, semento? Bawal ba? Nangihingi po si Papa dito ano, ng suggestion kung saan ba ito i-place yung mga appliances natin like the TV, microwave. Pinangan dito to, marami ng electric fan. Electric fan. Di na makakapag- Dito pala yung sa may ano, no? Please pa. Wala ka lang titigan din. Dito pala sa kusina ay walang ilaw. Eh no? Kapag ito lang yung ilaw natin, medyo madilim pag magluluto. Bawal ba? Sinabihan ko yung may-ari, maglagay ng ilaw dito eh. Hindi nila nilagyan. Tara. Baka mahirap na. Nantok na ako. Tara. Kabalik na po tayo mga kayami sa bahay. At tayo po ay matutulog na. Mga kayami, nakauwi na po tayo ng bahay at tayo po ay maliligo na. At anong oras na? Magti-12 na, 11:45, midnight. So maliligo tayo para tayo ay ma-refresh at tayo po ay matutulog na. Dito ko na rin po tatapusin ang vlog na to. Again, maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nanonood at sumusuporta hindi lamang sa aking channel kundi sa Munting Mitik. Hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog. Bye bye.